Pasensya na po. Nagkaroon tayo ng problema na naman sa signal. Ito natin dito po ang signal. So, dugtong lang po ang video. Sa una, gawin na lang natin introduction yon. Ngayon dito po tayo sa ating topic, Turning Defeat to Victory. Pakita muna ang title natin, Brother Junel. So yan po ang ating pinaka-topic ngayong gabi. Sa mga bago lang naka-tune in, paki-review nyo lang po ang unang video na ating napag-aralan. Okay, let's go back here. Balik po tayo sa So, nakita po natin na ang naging dahilan bakit po hindi nila napasok ang land of Canaan because of this. Yung kanilang negative na that it was surely a land that is fluid with milk and honey. Ang una nilang report, sabi nila talagang ang land na ito ay abundant. Yet, may nakita lang kaming hindrance, may nakita kaming problema. It is a city with great walled. Marami, sabi niya, ang mga walled. And then pagkatapos, sabi niya, ang pangalawa namin nakita ay mga giants. Ito. We are grasshoppers. Lang kami. Ano ba naman ang grasshopper ikumpara sa mahigante? And then walled pa ang city, paano makaakyat ang grasshopper? Hindi nila alam na ang grasshopper pwedeng lumipad. Yan minsan ang nakalimutan nila. At ang pinakakulang po rito, hindi nila nakita ang last number 4 na G. G, great walled, malalaking mga wall. Pangalawa, giants. Number 3, grasshopper lang. And then ang pangatlo na hindi nila nakita is God. The last G. Nakita nila ito, great world na ito, sa mga giants na ito, na even though they were all grasshopper, yet God is the biggest God that they can trust. And they can survive. They can turn defeat to victory. So, anong nangyari? Ito po ang lesson na ating mapag-aralan. Number 1, have faith instead of fear. Kailangan nating mamuhay ng may pananampalataya instead of fear. Ang fear na ito, for the past 3 months, inoobserbaran ko po, ay nakaparalyze ng mga lahat ng bagay sa ating bansa. Nakaparalyze ito ng mga pamilya. Na sanang mga pamilya na ito are happy. Sana ito'y sila'y nag-i-enjoy sa kanilang mga trabaho and income. And yet ngayon, ano ang makikita mo sa mga bawat pamilya? Bisitaha ang mga pamilya, puro lahat malungkot. They're living in arrangements. Why? Because yun na nga pinakalat ng social media or ng news media na dapat matakot tayo sa mga bagay na ito. At sinakyan pa ito ng mga corrupt na politician para makapagnegosyo, para makademand pa ng maraming budget sa gobyerno na hindi naman nila. Mismo ang presidente alam niya po na marami ang corruption po sa bagay. So anong nangyari? Faith instead of fear. Si Caleb, ang ginawa niya po, hindi siya nagpadala. Sabi niya, kaya natin ito. Alam natin ay makapangyarihan. Ang sabi niya dito sa Numbers 14, habang ang mga tao ay nagko-complain kay Moses, reklamo sila, they were discouraged, they were so fearful. Then Caleb said, ang sabi niya po dito, and
Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, 12 spies, dalawa lang ang may pananampalataya. At ang sabi nila sa mga tao, they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which floweth with milk and honey. Verse number 9, only rebel not against the Lord. Only rebel not against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Departed from them, and the Lord fear them not. Napaka ganda na attitude. Sana madagdagan pa ang mga pastor natin na maghamon. Kahit na kayong mga membro, dapat maging optimistic kayo. Ilan lang ang mga naiwan ngayon. Lahat na lang. Kaya minsan, to be honest with you, minsan nawawalan ako ng gana mag-preach sa live natin dahil walang epekto sa iba sa inyo. Sige ko na lang hamon sa inyo. Di ba mula pa as if I sound to be defying the rules of the government? Because I'm trying to build up your faith. Kaya alam ko ito'y pananakot ng dyablo. Of course, the worst is yet to come. Sa tribulation po yun. May dadaanan tayo ng mga testings na ito, pero hindi dapat tayo matakot. Kailangan may pananampalataya tayo sa Panginoon. Ang nangyayari, mas maniwala pa tayo sa mga news media na mga kurap ito at sila ang nagdudumina sa ating bansa o sa lahat ng bansa sa buong sanglibutan. Very corrupt ang news media na ito. And then doon tayo naniniwala. Palabasan ba naman tayo ng palagi sa Facebook ng COVID-19? Hala, bigyan tayo ng mga sampul na ganyan. Pero alam na natin po na ito'y isang scare tactics. Bago lang nag-post ako, sabi ko, let's face reality. The Church of Jesus is in a battle. We must fight the good fight of faith until the rapture, survival or surrender. At marami akong pinopost na siging encourage sa inyo na huwag matakot. Pero wala eh. Ang nangyayari sa atin, ginagapos tayo ng takot. And anong nangyayari? Ayun na. Takot na tamuad tong tsimbahan. Mismo sa Ginoo, wala na tayong pananampalataya eh. Mas grabe pa ang ating kahadlok sa virus kaysa sa Ginoo. Anong sunod? Not only we must have faith instead of fear, but we must fight instead of fret. Instead na mag-complain ta, mag-murmur ta, mag-doubt ta, let us fight. Harapin natin. Hindi tayo mananalo kung sige tayong tago ng tago. At hindi natin alam, every day, we're losing. Maraming nawawala sa atin. Marami ang kinukuha ng dyablo. He's taking grounds. And that's why maraming nawawala sa ating buhay. Itong social distancing, scare tactics din ito. Na mismong sarili mong pamilya, hindi ka na pwedeng mag-hug. Sarili mong anak, sarili mong bana, sarili mong asawa, social distancing, natatakot ka basin. Biro mo ng pananakot na ito. Pero wala tayong natakot ng cancer, ng hepatitis, ng heart attack, ng breast cancer. Hindi tayo natatakot doon. Na yun ang pinakamarami, bawat buwan, yun ang pinakamaraming casualty. Sa virus na ito, social distancing tayo. So we must fight instead of fret. And this is the attitude of Joshua and Caleb. Hindi po madali ang laban. Hindi po ibig sabihin na okay na. Kailangan natin makipaglaban. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, fight the good fight of faith. Wala namang nananalo pag hindi tayo makipaglaban.
Tatago-tago tayo, magkulong tayo ng bahay natin, ano mangyari sa atin? Instead na magkulong tayo, instead na matakot tayo, punta tayo sa church, punta tayo sa dapat nating gawin. Hindi ko sinasabi na maging careless tayo. Ang sakit, nandyan lahat yan. Maaaring hindi ka matamaan ng COVID nito, baka tamaan ka ng cancer sa breast, matamaan ka ng cancer sa lungs or sa iba pa. High blood or heart attack. Hindi ka ba natatakot din doon? Na yun ay marami ang casualty, yun ang mga the first 5 killers, yun sila. Samantalang COVID, ito'y bago lang at marami namang nagagamot dito. So fight instead of free. 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. At ito ang attitude nila Joshua and Caleb. Bisog tayo, let's fight. Ito'y pinangako ng Panginoon na blessing sa ating buhay. Atin i-conquer ito. At kailangan natin, we have to fight instead of just fretting, complain. Magbabagulbol lang tayo sa ating bahay. And then, ayun na nga, sa picture na ito, anong sabi nga? What if? So, hindi na lang mag-pray. Bakit nagtatrabaho din ang iba sa inyo? Kailangan din yung magtrabaho. Kung may access ka mo, nagtatrabaho kayo. Ang malungkot, pagdating ng linggo, natatakot kayo pupunta ng church. Nasaan yun ang pinaka-safest na lugar? At yun ang pinaka-best na dapat gawin. Number 3, we must have hope instead of halt. Kailangan may naang hope instead na mag-halt tayo. Anong word na halt? Hinto lang tayo. Huwag tayong gumalaw. Diyan na lang tayo sa ating kinaroroonan. Baka anong mangyari? Ang sabi ng banal na kasulatan, let's hope in God. God delights to these people. Hindi ganon ka brutal ang ating Panginoon. May judgment ang Panginoon, pero sa mga unsaved, yung mga blasphemous na mga tao, yung mga tao na gumagawa ng evil against God. Pero sa atin na mga mananampalataya, anong katatakutan natin? May pag-asa tayo. God loves us so much. He is concerned with His people. He delights to give us the blessing. Hindi gawain ng Panginoon na sisirain ang kanyang mga anak. Ang sabi ng Panginoong Jesus, nung siya'y naparito, sabi niya, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. So nandyan sa plano ng Panginoon na i-prosper tayo, na i-bless tayo. Itong magkulong sa bahay, itong matakot tayo, itong mabankrupt tayo, itong magutom tayo, itong magkaroon tayo ng fear sa bahay natin, hindi nang gagaling sa Diyos yan. Sa dyablo yan po nang gagaling. So we must have hope instead of hope. Walang mangyayari kung magtago na lang tayo, hihinto na lang tayo, hindi na tayo gagawa ng paraan, hindi sa pinagmamalaki. Kung tutuusin natin, itong mga nagsikap na mga angkas, itong mga sa food couriers, itong mga nagmumotor, kung mayroong talagang totoo na virus na kumakalat lang din sa hangin na madali lang, sila na ang dapat biktima. Wala man tayo nakarinig. Kung sakali mayroon man, siguro isa, dalawa. Ilang libo itong mga nagda-drive, naghahatid. Panda, food panda, ano pa itong iba? Marami itong naghahatid ng pagkain. Na-expose na daily. 12 hours na sila na nandyan sa kalsada. Bakit wala man tayo naririnig? Yung mga natamaan na mga positive cases, may sakit na kaagad yun. And then nagkaroon ng bacteria, and then of course, may narinig pa tayo dyan, na lalagyan ng tambal sila ng gamot doon sa ospital, sampulan sila, mayroon talagang bibigyan para maglisod na sila at mamatay. Gamitin ito na scare tactics. Yun ang nangyayari.
Kay the more na taasan mo ang number. Number game po ito. Laro ito sa numero. Papansinin ninyo, mamaya-maya, may isa na naman ibalik sa ECQ. Ang lapu-lapu, pag nawala ang Cebu sa total lockdown, ECQ, punta na naman sa Laing City. Ganon ito. Hanggang sa hindi nila maubos ang kaba ng bayan. Game, number game ito, sabi nga. At gamitin ang scare tactics para magupo tayo hanggang sa mamatay na lang ang mga tao. Napakamahal po ang buhay. Pero kung ang buhay na yan ay na walang pananampalataya sa Diyos, walang kwinta. Minsan nakikita na parang hindi tayo mga Christians. And I say this without apology. Minsan tayo pa na mga Christian ang sobra ang takot. Saan na yung ating mga conviction? Saan na yung ating mga pananampalataya? Na tayo na mismo ang imbes na inoobserbaran tayo ng mga unsaved. Titignan natin ang mga Christian na ito. Kung sila nga hindi nagsisimba, natatakot na lalabas, hindi nag-u-open ang kanilang simbahan, tayo pa kaya na hindi? May Diyos, kaya yan sila. Bakit sila mismo? Napakalungkot. We are becoming to be a stumbling block to unsaved people, to our community. Dito dapat tayo mag-shine brighter para makita nila na itong COVID na ito, hindi ito ang dapat katakutan natin. May Diyos tayo na pinanampalatayanan. Ang pang-apat na dapat nating gawin, turning defeat to victory, we must learn to conquer instead of complain. Ang dami ng complain sa Facebook. Lahat na lang puro complain, lahat na lang bad reports. Ito ang nangyari dito sa Numbers 14. Pagdating ng mga spy, naniwala kagad ang lahat ng congregation. Let me read Numbers 14, verse number 1. The Bible says, and all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Umiyak sila. And all, hindi lang some or few, all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, would God we have died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? Sinisipan nila si Moses. Wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword? Pinalabas lang pala kami dito ng Diyos. Sinisi nila ang Panginoon. Mabuti pa doon na lang kami mamatay sa Egypt. May makain pa kami doon. Dinala lang pala kami dito para mamatay kami. Were it not better for us to return to Egypt? Nag-action pa sila na babalik doon sa slavery. And they said one to another, let us return unto Egypt. Kukuha pa sila ng leader nila. Ang kailangan nating leader ngayon ay talagang palakasin ang inyong pananampalataya. Kaya nga sana, dahil alam ko matapang ang ating presidente, hindi siya natakot sa pagbuwag ng drug problem sa ating bansa, hindi siya natakot sa pagbuwag ng mga oligarchs, dapat siya na ipakita din ng ating mahal na Pangulo ang tapang. At kitang mga pastors naman, ipakita natin ang tapang natin. Kamong mga member, ipakita ninyo ang inyong tapang. Huwag maggupo na dahil ito ang papatay sa inyong pamilya, sa inyong future, sa inyong church, at sa inyong kaugmaon, sa inyong future. So anong nangyari? Sabi ni Joshua, no, kunti lang yung problema na hinaharap natin. Let's conquer it. Grace of God, we can do it. Let us conquer it. In the name of Jesus. Yan ang dapat natin gawin. Kailangan i-conquer natin na ito. Huwag tayong matakot. Palitan natin ng pananampalataya. At ikaw na kang power against
kapangyarihan. He has His blood powerful enough to cover us and to protect us. We are going to conquer you by the grace ng ating pananampalataya. Negative tanan. Pati mga pastors, puro naman lang negative. Ang pastor pa mag-una-una, dili maggawas. Ang pastor pa ang mag-una-una ng, ang mga wali, tanawanin yung mga wali karon. Puro na lang kung anong gawin para ito. Hindi instead nga turuan natin, i-fight natin ito, harapin natin ito, kagaya ng pagharap natin sa tuberculosis, kagaya ng pagharap natin sa cancer, lahat ng mga cancer, lahat ng mga hypertension, heart attack na ito, harapin din natin ang virus na ito. At alam ko, pag na-immune tayo, tatawanan natin itong virus na ito dahil aalis ito, mga kapatid. Kaya natin harapin instead of complain. Amen? Next one. We must go forward. Forward ta instead of prostrate. Kinahanglan pasulong, hindi tayo atras. Nung panahon ni Moses, in fact, this should be a lesson to them. Di ba naalaala nyo nung nakalabas na sila, ang dami mo ng negosasyon para makalabas sila? And then nung nakalabas na sila, habang sila'y naglalakbay sa disyerto, dumating po sila sa seaside ng Red Sea, and then napakinggan nila ang dagundong ng mga sundalo ni Pharaoh na talagang sinundan pala sila, pinalabas lang sila, pero sinundan sila para lipulin, para pamayin. At wala na silang matakbuhan, wala na silang pupuntahan. Nagreklamo ang mga tao, dapat sa kanila ang milagro na yun na imposible na baka makaiwas sila sa kanilang kaaway. Dagat na yung babalik sila, patay sila. At kung pupunta naman sila, mga lumos sila. Pero ano ang lesson na sinabi ng Panginoon dito? Ang sabi ni Moses dito, Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord. I'm reading Exodus 14 verse 13. Stand still and see the salvation of the Lord, which He will shew to you today, for the Egyptian whom ye have seen today, again no more forever. Hindi nyo nakita yung mga kaaway ninyo ngayon. Stand still, huwag kayong matakot, fear not. Manampalataya tayo sa Panginoon. At sabi ng Panginoon dito, sa verse number 14, the Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Huwag kayong magmurmur, huwag kayong mag-complain, tahimik lang kayo, because the Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Anong sabi? Ang sabi ng Panginoon, and the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel. Watch now, verse 15. To the children of Israel that they go forward. Anong ibig sabihin? God has a solution. Alam niya at alam natin ang nangyari. Hinati ng Panginoon. The greatest miracle na nauna nilang nakita mula sa paglabas nila, dapat nag-remind na sa kanila itong problema nila na hinaharap ngayon, ang pag-conquer na lang sa land of promise. Kayang-kaya na kung ang Panginoon ginawan sila ng pinaka-greatest miracle, hinati ang Red Sea, nakalampas sila, nakatabok sila, kumbaga. Dapat reminder sa kanila yon na ganun kapangyarihan ang ating Panginoon. Mga kapatid na mga mananampalataya, anong pinakamalaki na milagro ng Diyos sa ating buhay? Ang kaligtasan natin. Niligtas tayo sa impyerno. Niligtas tayo sa pagkabilanggo sa kasalanan. Hindi pa ba sapat yan na harapin natin ang mga trials na ito? Na harapin natin ang may pananampalataya? And let us go forward, imbis na paurong tayo and then mag-prostrate tayo. Kailangan forward tayo. And that is how you turn your defeat to victory.
forward instead of frustrate. The next one, you must learn to triumph instead of what? Instead of tears. Walang magawa sa kwan. Walang magawa sa crying lang tayo. Iyak na lang tayo, anong magawa? Diyan na lang tayo sa bahay natin, and then sige natin, all sad, may pumasok na, may batok sa ating filtran, baka virus, nagahigda ta sa atong bed, sigitag spray kay baka may virus na. Anong klaseng pananampalataya tayo? God has promised victory to us. Ang problema, nakakalimutan natin na overpower tayo ng news media, na overpower. Kung pwede nga, iwas na tayo, sige tingin ng Facebook. Kaya walang nadadala ang Facebook. Puro na lang opinion sa tao, puro na lang palabas, ganito ang casualty, ganito. Hindi mo makita ang mga casualty ng ibang sakit, puro na lang COVID. Na samantala, inuuto-uto na lang man tayo, we are being deceived na hindi naman lahat COVID yun. Pero para matakot, yun na nga. And that's why walang tagumpay ang buhay natin. Kanina, by the way, kay General Ferro, Regional Director of Region 7, we talk about using bad volunteers. So sabi ko, yes sir. So pumunta ako kanina, nag-courtesy call kami doon sa kanyang Deputy Regional Director, DRDO for Operation, Colonel Peralta. And then, talking a little while, we were endorsed ang in charge ng PCRG, Community Relations. At linano na sabi ko, willing kami tutulong dito. Kasi papakita natin na hindi tayo natatakot. Willing kami tutulong. Sabi ko nga, may mga akong Vice President ng AXERT dito ngayon. Marami na ang mga AXERT dito. Pero gusto ko pang dagdagan. Gusto ninyo? Sa battle against drug, kaya gusto ko rin na ang battle against drug magkaroon ng papel sa ganitong kuha na ito, COVID na ito. So sabi niya, pwede submit daw ang kuha. Sabi ko, ang hiling ko lang, kailangan namin ng memorandum, authority na talagang authorize nyo kami, and then the ID. So we will be submitting all the names ng mga members ng BAD sa iba-ibang mga lugar. Hindi lang dito sa Cebu, pati yung nasa North and South. Isasubmit natin yung mga pangalan. Nasa kanila na yan kung mabigyan sila ng ID na hindi sila tutulong sa ilang komunidad. And mostly, ang member dito, mga pastors. Kita ang dapat sa frontline. Kay una, dalawang proteksyon natin. Panginoon, and of course, ang ating pananampalataya sa Kanya. Tayo naman noon ang nagtago-tago. Natakot tayo mamatay. Ito lang, virus, natakot na tayo. Ligtas. Napakalungkot. And then muwali ta, mo preach ta na, for to me to live is Christ and to die is gain. At tayong mga natin yung mga versikulo na huwag tayong matakot dahil ligtas na tayo. Pero ngayong COVID lang, nag-COVID na tayo sa ating mga bahay. Napakalungkot. So, yun po. Ating nakita na mga reason and turn defeat to victory. Kailangan natin na magkaroon ng faith instead of fear. We must go forward, not frustrate. We must have triumph, not tears. Hindi. Kailangan courageous tayo. Anong nangyari sa panahon nito? Hindi lang sila. Sorry to say, I am not putting Moses. Si Moses mismo at ang 20 above na mga nag-edad,
ang estimate number, mga 2 million Israelites died in the wilderness for 40 years. Gi-compute ito, 40 years divided by 2 million. Naglilibing sila ng patay around 150 to 200,000 funerals every day. Ganyan bang gusto natin? Ganyan ba ang gusto nating mangyari sa ating bansa? So panawagan ko sa lahat ng mga mananampalataya, let's rise up, let's turn defeat to victory. Let's get out from serve God. By faith, tatak. Ating ipakita ang Panginoon na talagang may pananampalataya tayo at kaya niya na bigyan tayo ng victory. Itong problema na hinaharap. Yung government, yung mga unsaved na ito, tayo ang dapat manguna, tayo ang dapat magpakita natin ma-encourage ang iba. May mga love na kikikot pa tayo kaysa sa kanila. Wala na. And this will country, this will destroy families, this will destroy our community, our churches, kung hindi tayo talagang tatayo. By faith, conquer COVID by the power of God. And we can do it because God promised victory. Salamat ngayong gabi. Sana i-share ninyo ang kapin ko na i-challenge kayo, kakainin ka night from Monday, Tuesday, Thursday, and Friday next week. Babalik tayo hopefully. Ang aking wala naman akong sakit. Ang akin lang yung bang pagod na I'm going out. And then I'm facing lot of load here, especially kaya sana din kayong mga member, huwag kayo mawala sa inyong pa yung inyong tithing, kayo na rin ang sumisira sa inyong mga bahan. Lalong-lalo na dito, na tayo ang headquarters dito. Ilang buwan na, pupunti lang ang talagang faithful.